Magandang araw po sa inyong muli. Ako po si Engineer Walter Alvarez. Dito po tayo sa pangkabuhayan ng maunlad na magsasaka. Ng palatuntunang maunlad na magsasaka ng Department of Agriculture ni Mr. John Enriquez. Kung natatandaan niyo po, nung araw meron tayong kasama dito nakikinig na sila Mrs. Fauni, Merlita and Ding Fauni. At sila yung nakinig sa atin nung broiler seminar natin no, on air. At after that, nag-umattend sila ng seminar dun sa opisina. At pagkatapos sila po ay nag-alaga ng manok. Kaya dito po ipakikita natin sila Mrs. Fauni noon at ngayon. Ito po ngayon ang pakikita ko sa inyo nung sila nag-uumpisa as a recap. Imus Cavite sa Taunis family. Kasama po natin si Mr. John Enriquez ng maunlad na magsasaka at si Mr. Tauni. Ito po yung sinasabi natin na kahit sa likod bahay, pwede tayo mag-alaga ng manok. At kung makikita nyo po itong mga manok, medyo maliit yata yung kulungan, gawa ng siksikan yung manok Ang alatit kasi sa isang manok, 1 square foot. Jan, ano masasabi mo dito sa natin sa urban farming? Sa akin palagay, medyo dagdagan natin yung space. Kasi mababang seat yan Pero maganda. At nakita natin na marami pa tayong kababayan na nagkaka-interest sa isang pamamaraan sa pag-alaga ng broilers sa likod bahay. Kunin din po natin ang panig po nila Mr. and Mrs. Tauni. Mr. and Mrs. Tauni, ito po kayo. Kamusta naman po itong programa po ng pangkabayan ng palatuntunan ng maunlad na magsasaka? Totoo po ba yung sinasabi namin ni Jan na kahit sa likod bahay pwede tayo mag-alaga ng hayop? Opo. Pwede. Nakita ko ito nga, na-try na nga namin. Pwede. Magkwento nga po kayo sa pag-aalaga nyo ng manok magmula nung nagamit nyo. Napansin lang po namin na actually hindi naman kami mangangahas na mag-alaga nitong manok na to kung wala po yung atobi. Ngayon na-prove din namin na gawa po ng atobi, kahit nga po ganyan kasiksikan yung mga manok, less po yung mortality. Kumbaga kasi 102 lahat yan, 5 lang po ang namatay. Pero bali namatay yun, bali yung pag-uwi namin, nagkadaganan lang sila. Kasi wala kaya po sila. nanghina, kaya namatay. Pero nung after na may lagay na rin siya, at napainom na nung wala na namatay. May mga nakakasakit ho ba? Wala po. Siguro Bali nagre-rely nga lang kami sa atobi. Wala tong medication, basta yung pinakakain lang namin sa kanila is yung plain na yung pagkain na yung binibiling Purina 200. Siguro ba meron kayong karanasan sa pag-alaga ng First time lang. First time lang. Sinunod nyo lang yung mga namin sa seminars, sa first radio. Ang kulang nga lang namin is space. Kaya ngayon, niraras yung Yun nga sinasabi ko kayo dyan, di pa tapos yung seminar namin. Sisimulan no? Malaki na yung manok nyo. Hindi pa natatapos yung seminar, magluluto na kayo ng manok. Actually sir, blessing nga po dahil nakausap po namin yung hinahanapan na po kami ng, kasi pag i-deliver ho namin to, sabi daw, kailan daw yung kasunod ang gusto nila 100 per day ang higit namin sa kanila. Ngayon, wala pa kaming lalagyanan. Busy ko kasi siya dahil minararas siyang jeep na nabenta niya sa kapatid niya. Hindi niya maharap yung yung paggawa ng kulungan. Pero kasi nga, ang gusto namin continuous. Pero ito, yung tinry namin, maganda yung Ganda. Di ba nakakatakot kasi baka mapeste pero matibay sila. Actually sir, pag bumibili kami ng feeds, meron po kaming, yung may-ari po ng tindahan, sabi nga po niya, meron daw 50 na heat stroke yung manok. So syempre po parang, Lord, wag naman sa amin, kasi trial namin to. Kung sayang, di ba, 50, dami nung nawala. Pero dito, kinokontrol namin yung pagkain, dahil nga yung heat stroke. So ito pinakakain namin ng meron kasi ako nabasa na na sa ngayon is 55 grams per chick per broiler. Yun ang sinusunod namin. Tapos
6 times a day namin kinakakain every 3 hours. Ganun na. Ilan days na ho ba ito? 26, 27. 27 po. Actually po, natutuwa kami kasi yung mga anak namin, yung sumasali sila sa amin, so papakain sila. Ganun. Pag yun nga pong, yung panganay po namin, sir, pag yung, syempre, aalis kami, wala magpapakain. Tapos mahawakan niya yung dumi ng manok. Sabi namin, pwedeng pakainin mo yung pang-tuition niyo. Yung dumi ho niyan, huwag niyo itatapon. Hindi Hindi, po, bali ayun po. binibilad namin. Ganun. Ano nang ginagawa niyo sa dumi ho? Hindi, iniipon muna namin. Iniipon niyo muna. Yung iba po, nilagay namin sa mga puno. May nabanggit kayo sa Oo. halaman sa... mamaya puntahan natin. Yung puno ng atis, po. Jan, may tatanong ka. Wala, okay na yan. At least nakita natin simula, yung ano na, ibang mga development sa susunod na siguro. Maganda yung simula nila. Andis, paki-close up mo nga yung mga manok nila, sise. Pero maganda yung di ba? Walang medication. Opo. Ang laki na naman. Wala kami antibiotic, wala lahat. Basta sa atobi lang po yan, nasa tubig na lang po namin nilalagay. Talagang overpopulated, hindi nga mapipigil yung... Opo. Puntahan natin yun, kasi nakwento ko kayo dyan yung sa halaman. Apo. Puntahan natin. Sige Diyan, po. puntahan natin yan lang. Yung sa atis, yung tatlong atis na punga niya, nag-iisa bukod tangi, nakuha ko ho yun. Tapos nilagyan ko ho ng may atobi, yung manure niya, namulaklak siya, ang dami na ho ng bulaklak niya. Tingin, marami na hong bunga. Kabunga na. Opo. Oho. Nakatuwa. Tapos ito po yung puno ng atis dito. Okay, tato mo na. Sabihin niyo yung istorya na Aha. Okay. Bali ho nun, kasing first day nung napansin ko ho, naglagay po ako ng dito sa isa, tsaka dito sa pangatlo. Ito ho, hindi ko ho ito nalagyan. Tapos, nung napansin ko, nung nagwawalis ako, may langaw yung stem niya. Tapos, ang ginawa ko, in-experiment ko, kumuha po ako ng manure, nilagyan ko, tapos tinabunan ko ng lupa, tapos diniligan ko ho. Ngayon ho, wala na siyang langaw sa stem. Sabihin, hindi ho na siya dinadapuan ng Hindi na ho langaw. ngayon. Yan. Tapos, ayun din po yung ayun din ho yung papaya, tsaka yung okra. Naninilaw na ho yan dati. Aha. Tapos ho, nilagyan ko ho ng manure kasi dyan ho ako nagtutuyo ng manure Tapos yan ho ngayon, maganda na yung niya, yung hindi na ho kulay dilaw. Mukhang mataba na yung okra nyo Oo nga, dati po naninilaw na yan tapos kinakain ng tuod yung kanyang dahon. Aha. Ayan. I see. So, Bali yun yung nakasahod, dinihila namin dito, palit ng salo uli. aha. Dinaanan niya. Opo. Kunin mo kaming akad. Diyan, dito. Ito po yung youngest namin, masipag po yan mag-alaga. Marunong ka mag-alaga, marunong ka rin kakain, ano? Saka sir, correction po, pauni. Pauni ho ba? FAU. Fauni. Ayan po, kasama po namin ng Fauni family. Kami ni Jan ho dito. Ito po ho, example lang namin sa inyo tungkol po dun sa inaano namin ni Jan sa maunlad na magsasaka na kahit nasa bahay lang tayo, pwede tayo magkameron ng livelihood. At ito po is pinagtsatsagaan po namin ni Jan. Talagang puntan-puntan ho ang bawat mga umattend sa atin ng seminars sa tagapakinig para sa susunod ma-inspire kayo na talagang posible ho. At marami